itong mga nangyayari sa atin, this is the phenomenon of why this is happening, because we don't have a two-party system. Hindi lang yon, MJ at Admar, baka lang hindi alam ng audience, baka nakakalimutan ng audience natin. Palagi kong sinasabi ito. Huwag na natin isama si Emilio Aguinaldo. From Quezon all the way to Ferdinand Marcos Sr., ilan ang abogado? Ang hindi lang abogado was Ramon Magsaysay Jr. But he was a good president because he was a guerrilla, a military governor of Zambales. He became Secretary of National Defense. He defeated the Hukbalahap. Sabi niya, all-out war or all-out friendship. Ang ganda ng malinis, malinaw kagad sa sa mga rebelde. Kaya naging presidente. But aside from Ramon Magsaysay Sr., all were lawyers. And many of them were bar-top notchers. Now, what does that tell you? Now, let's go to the last Philippine Senate, the 7th Congress. Ito yung kongreso na talagang pinakamabigat na ipinanganak na o iniluwal ng ating bayan. Anong pinaka-importante doon sa 7th Congress? Out of 24 senators, I will ask you, how many again were lawyers? And 17. Opo. 17 lawyers. Now, how many bar-top notchers? 8 or 9, including my father. My father had a 93.2 rating from Cebu. So, kung ikaw ipapatawag ka sa hearing, mangangatog ka. Kasi 17 lawyers ang kaharap mo. This is not discounting the other lawyers that are the other members of the Senate who were also matitinik. Ninoy Aquino was there. Helena Benitez was there. May isa pa dyan na magaling talaga. Dominador Aitona. Tandaan nyo yan. Number 1 CPA. Bar top notcher. Now tell me, hindi mo kailangang magpaano dyan na ipakulong ka. Kung mag-witness ka doon, ipapakulong ka. Hindi. Pag humarap ka sa mga ganitong klaseng tao, Opo. mahuhuli kang nagsisinungaling kahit hindi ka ipakontempt. Diba? They were not part of the discussion. And let me add also, para just to complete the entire picture, what did Governor Degamo say when he was still alive regarding this issue? A very popular governor, sabi niya, this will put Negros Oriental at a disadvantage as it would only have 3 districts at a time compared to 7 from Occidental. 6 cities versus 11, Oriental versus the Occidental. So kung hindi ito galing sa taong bayan at galing ito sa mga politiko or galing sa taas, so therefore ang pinag-uusapan natin dito numero at proximity. What do I mean by numero? Ilan ang congressman nila? Sino mas maraming congressman? Occidental, Oriental o Siquijor? Sino ang mas maraming populasyon? Occidental, Oriental o Siquijor? Sino ang mas maraming lungsod? Occidental, Oriental o Siquijor? Kasi diyan magkakaalaman kung sino ang madidihado. At the end of the day, you have to have a regional capital, government capital. Saan nyo itatayo yung mga regional offices, agencies? Saan? Of course, they're saying ilalagay sa Bacolod, ilalagay sa Dumaguete. I don't know about Siquijor. Parang lang yatang napasama lang ang Siquijor. Parang nagmimiron lang. Ang biruan nga, may Marisol, may nagmimiron. Anyway, they're talking about dividing all the different regional offices. So people are asking, will the people from Bacolod go all the way to Siquijor for certain clearances? Will people from Siquijor travel all the way to Bacolod for certain clearances? So, kaya pati si Bishop Julito Cortez, parang nabulaga na ang bilis ng pangyayaring ito. 'Di ba? Itong kasalang ito parang walang nagsuyo, kulang ang pagsusuyo, kulang ang diskarte, kulang ang red roses, parang ganun ang nangyayari dito. So, parang nag-aalinlangan. It is lukewarm ang reception dito. There are many other considerations. Maybe if you can ask me a question, then I can answer it, no?
Pero Sir Eric, di ba kailangan ng plebisito pag mga ganitong aksyon? Kasi region lang ito eh. Mm. It is not a creation of a province or a city living, no? This is a political entity ito eh. Mm. Kaya nga sabi ko eh, kahit survey man lang, 'di ba? Kung gusto ng mga nasa nakakataas na talagang ipagpatuloy ito, let's get a validation. Magkano lang naman ang survey dyan ngayon? Ipa-survey natin ang Occidental, ang Oriental, ang Siquijor. For all we know, yung tatlo papayag na magsama-sama. For all we know, baka isang probinsya lang ang gustong sumama. Dalawa hindi. For all you know, yung dalawa gustong sumama, yung isa ayaw. So the only way to do this is let's have a survey. Wala namang mawawala sa atin eh, di ba? Magkano lang naman ang survey. And then, because it will be validated by a survey, kung politiko ako, kaya kong tayuan ngayon ito. Sasabihin kong gusto ng taong bayan. Hindi lang kesyo gusto ko, o gusto ng ilang politiko, o gusto ng ilang contractors. Okay? Hindi ko nalang binring up yan. Pero sa Bisaya pa, naghinam-hinam na ang mga contractors kung asa itukod ang mga regional offices. Opo. And then, nabanggit ko kanina, si President Bongbong Marcos was talking about e-governance. Kasi kung yung e-governance, mahalaga yun. Dito sa national, kailangan may regional offices ka. Ipo-project mo sa region. Pero hindi dapat tumigil dyan. Bawat probinsya, merong satellite offices ng national at ng regional. Now, pag i-digitalize mo yan, ang proseso bibilis. Bibilis. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan personally pumunta sa isang ahensya para dalhin yung papel mo. Ang papel ang dapat gumalaw. Convenience for our people is the most crucial aspect in governance. Huwag nating pahirapan. Hindi kailangan face-to-face kasi alam nyo na, pag face-to-face, alam nyo na kung ano nangyayari. Pero kung digital, tapos dapat palakasin ng Wi-Fi. Palakasin ng Wi-Fi so that talagang bibilis ang lahat ng proseso ng gobyerno. But right now, you know, ang daming dapat gawin, no? Sundin natin yung sinasabi ni President Bongbong Marcos. Pero yun na nga eh, parang yung e-governance, hindi yata nabibigyan ng tamang pagtuon ng ating mga LGUs na talagang palakasin yung Wi-Fi and then mag-usap-usap. So, that's the problem. Apo, i-relate natin, sir, in current events. Para pala itong People's Initiative na dapat taong bayan ang manguna, hindi politician initiative, sir, na nangyayari ngayon na maraming tutol na taong bayan. Alam mo, MJ, because we're a democracy, may karapatan ng taong magkamali. Ang sambayanan pwedeng magkamali kasi demokrasya tayo. Correct. Pero pag ang politiko ang nagkamali, ang laking problema niyan kasi malaking pananagutan yan sa sambayanan. Kaya kung ako politiko, tatanungin ko muna, ano ba gusto ninyo? Mag-usap tayo. 'Di ba? Bago tayo ikasal, mag-usap muna tayo. Ngayon, ang problema nito, yung executive order ni Pinoy, parang, I'm sorry to use the word, parang syota lang. Magsyota lang yung Oriental at Occidental. Ngayon, kasala na ito because this is a law. Mas mahirap itong buwagin. Pag nagkamali ang mga politiko dito, nagkamali yung mga legislador natin, sino sisisihin? Yun ang mga considerations dyan. Kaya kung ako, maghuhunos dili ako. Magduha-duha ko gunahuna kung ako gining angay itulod. Kay, to be very frank with you, there are some politicians who are retired or who are quiet and are saying this will only favor more or less, sorry to say, the Occidental, Negros Occidental. Malalim pa itong usapin na ito, pero alam mo, MJ, I'm not sure if Admar is there, but I would like to share this with you, no? Yung left eye ko kasi, to my right sphere sa aking brain, is very, very dominant. I see the forest. Also, I also see the trees, no? Pero dahil nakikita ko yung forest, I don't know if you'd like me to tell you what are the threats. I mean, these are causal effects of our politics, no? Itong nangyayari. This is just part of the phenomenon that happens. But I'll give you the 4 things that are happening to our country. And everything that is happening to our country can be based on these 4 things. So please pakinggan nyo lang, no? Number 1, we are witnessing
the deconstruction of our republic. Malalim yung ibig ko sabihin yan. Bawat nababasa natin sa newspaper, basta humihina ang demokrasya, we are deconstructing our republic. Number 2, events have shown that the fabric of our national identity is being unraveled by subnational other identities. Thirdly, we see the balkanization of our territory from inside and even from external forces. Fourthly and lastly, we see the cognitive dystopia or dissonance of the public trust and public accountability. All the phenomena we read in the headlines can be summarized in all these 4 things that are happening. And these are the greater dangers. So itong NIR, kayo na lang bahala. Basta sa akin, ipinapaabot ko lang kung anong mga nararamdaman sa mga tao sa baba. Ang may nagsabi pa ngang politiko parang bakit sinama ang Siquijor? Kasi outnumbered sa mga congressman. So sinama yung Siquijor para merong rest back. Biro-biroan sa baba. Para may rest back, para mayroon din kaming dagdag na congressman. So yun ang biro-biroan sa on the ground. So ayan, MJ. Opo, pero Sir Eric, mag-amayong gabi si Admar po ito. May gabi kay taga Negros ka. Ay, Taga Dumaguete Dumaguete. ni. Taga Dumaguete. Dumaguete, Remulyo ba ako, Admar? Oo, yan yung ano ngayon. Yan Akong yung, middle name, Remulyo. okay, yan yung mayor, kasalukuyang mayor ngayon dyan sa Dumaguete. Dalawa ang ano ko dyan. May dalawa akong other relatives dyan na nag-mayor dyan sa Negros Oriental. Hindi ko nalang banggitin. Basta merong usap-usapan sa loob, tahimik lang. Pero yung mga ayaw magpa-identify, parang gano'n ang sentiments nila na parang bakit nga man gidali-dali man mura kung seryoso kang mga asawa na ako, ayaw ko dali panguyabi ko ba? Sana yung mga kaibigan nating nakikinig naintindihan yung sinasabi ko. Opo. Pero kumbaga, iba-iba rin yung iba-iba rin yung kinagisnan, iba-iba yung somehow siguro kultura ng mga pure Bisaya, no? Dito sa Negros Oriental compared dito sa mga Hiligaynon, mga Ilonggo, dito sa sa Occidental. Kaya mas malapit. Tingin ko as per experience, mas malapit ang Negros Occidental diyan sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor. Kasi, kumbaga, You're talking about Oriental, Admar? Oriental. Opo, Negros Oriental. Kumbaga, mas malapit tayo sa mga kapitbahay natin kasi kapat ay nagkakaintindihan ng Bisaya. Hindi lahat ng mga Bisaya nakakaintindi talaga ng Ilonggo, maliban na lang dun sa mga boundary area. And mga Ilonggo na hindi nakakaintindi ng mga Bisaya rin. No? So kumbaga, doon pa lang medyo meron ng barrier doon. Masusolusyonan ba kaya yan sa loob lamang pag na i-combine na agad-agad, 'di ba? So ang problema natin dito sa bansa, yung iba naghihiwalay tayo ng mga probinsya, naghihiwalay, nagbubumubuo ng bagong mga barangay, yan yung recent lang na mga plebisito. Pero tingin nyo po, ito ba yung susi para umunlad? Kasi di hamak na mas maunlad yung Negros sa Occidental, no? Compare dito yata sa Oriental. Kasi malaki din yung population nila. Batay dito, nasa 2 million sila. Mahigit dito sa 3 million na pala. And mahigit. And ang Negros Oriental ay 1 million. Pero napakalaki ng Negros Oriental compare sa Pampanga at compare sa Rizal. Pero heavily populated yung nabanggit natin. So kumbaga, siguro kulang lang ng opportunity dito at nakikita natin na hindi lang yung pag-iisa yung kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi meron nga mga barrier na existing dyan na hindi agad-agad na mare-reconcile. Parang kagaya lang yan sa mahilig ka sa kanin, tapos ang Pilipino, tapos sasabihin, ay para magtipid tayo, mag-shift tayo sa kamote. Hindi agad-agad yan na di ba? Hindi agad makaka-adjust yan Or mais. Opo. Or mais.
May sa Dumaguete, uso. Or kumbaga, nasubukan namin. Pero hindi lahat na sa buong bansa kaya mag-adapt agad-agad. That's correct. That's why hindi ko dalang banggitin yung mga nakausap kong nakasubok. These are officials na nakasubok dun sa NIR ni Pinoy. Sabi nila, ayaw nila yung mga taga Dumaguete or Negros kasi parang second class citizen sila pag pumupunta sila ng Bacolod. Sorry to say, that hindi galing sa akin to. Kasi I wanted to really know what are the sentiments. So tinanong ko sila. And then yung pondo, yung pera, mas mukhang na-allocate sa Occidental, no? I mean, these are their views. This is what they experience. So when I asked them, what do you think of this new Negros Island region? Sabi niya, we don't want it. Ayaw namin dito. But of course, parang kinakabahan silang magsalita. And you know that the people of Dumaguete, Negros, that's why they're called the gentle people. Ayaw nila na masyadong maraming debate. But you are correct. This is not the solution, the creation of an NIR. Kasi ang nakikita ko dito sa NIR, this is about the Regional Development Council. Parang, ewan ko ba, ayoko na lang sabihin yung alam ko, pero parang gustong magtayo ng Regional Development Council na more or less, it will now be Bacolod again, which will be really handling or governing this region. But again, if it's the regional council that we're talking about, may mga pag-aaral na actually yung mga projects na pinopropose sa Regional Development Council, only 20% actually get approved at the national level. Because at the end of the day, it is the congressman that decides how, where, when to spend their hard or soft appropriations from Congress. So, hindi ko nga maintindihan kung anong accommodation ang nangyayari dito. I have an idea pero it's too political and I don't want to think in those terms kasi ang gusto ko talaga, as far as I'm concerned, kausapin natin ang sambayanan. The purpose of politicians is to create consensus. Kausapin natin ang sambayanan. Let's create a consensus. And then when that consensus is arrived at, it becomes a settled consensus. Okay? Hindi pwedeng yung ngayon ganito, bukas, iba na naman. I remember when I was talking to a lawyer again said na, na-survey na ito, napag-usapan na ito, blah, blah, blah. Sabi ko, attorney, the attendant facts in the new Negros Island region is different because it now has Siquijor. It used to be just Occidental and Oriental. Now because of Siquijor, you must ask them if they want to join. Karapatan nila yan. Nagkaroon ba tayo did we have meaningful public hearings? Did we really listen to them or did we just go through the motions? Because gusto talaga nating ikasal yung tatlong probinsya. At doon sa tatlo na yun, sino magiging kawawa? Diba? So, ewan ko lang kung bakit nangyari yan, pero alam ko kung bakit nangyari yan kasi it looks like it's politically driven. And then this should be a marriage of equals in terms of the provinces. Legal equality, para maintindihan ng mga abogado, legal equality. Although some will have more population, have fewer congressmen, but there should be legal equality. Again, I am going to ask, where do we put the regional offices, agencies? Do we spread them out or do we put them in one area? Kasi parang it becomes, parang hindi tama na i-spread out mo sa tatlong probinsya eh. Pinapahirapan mo taong bayan yan eh. At the end of the day, you really have to choose a regional center like in Region 7, it is Cebu. However, it should not stop there. Again, I'm saying there should be provincial offices. And then, because it is digital, as President Marcos wants it, e-governance, then allow these individuals at the provincial level to exercise some discretion to approve, certain clearances, etc., etc. And administratively, there is an automatic review at the national or at the regional level so that it can be vetoed. Now, if the regional office does not veto it, at the provincial level, it's a go. Words like devolution, local autonomy, these are not just semantics. Talagang namnamin natin, ibigay natin sa baba na talagang mapabilis lahat ng serbisyo.
sa bayan. At yeah, I'm sure that's what President Bongbong Marcos wants. And then pag nagawa natin 'yan, mas matutuwa ang sambayanan, Papalakpakan ng mga politiko natin. Hindi yung nag-iisip na lang tayo ng ibang solusyon, no? When we are not confronting the real problems. Opo, no? Nung buhay pa si Governor Ruel Digamo, nabanggit mo nga na isa siya sa mga nag-oppose nitong Negros Island region. At maliban dyan, naisuggest din niya in case talaga na magtuloy-tuloy na magkaroon ng pang-apat na probinsya. Ito po Yes. ay bubuuin or binubuo or bubuuin mula sa Vallehermoso, bayan ng Vallehermoso, sa Negros Oriental, San Carlos City at Escalante sa Negros Occidental. At tingin nga ni Governor Digamo, disadvantage para sa Negros Oriental kung mabubuo itong Negros Island region kung saan ang Negros Island sa kasalukuyan or Negros Oriental mayroong 3 distrito kumpara sa Negros Occidental na mayroong 7 at mayroong 6 na syudad dito sa Negros Oriental. Sa Negros Occidental naman 11. So ang pangamba niya, hindi magkakaroon ng patas or equal na share sa resources at income maliban pa sa language barrier. Kasi yung kasalukuyan po, halos nagkakaintindihan sila sa lingwahe, sa dialektong kanilang ginagamit. Negros Occidental, kasama na yung Panay. So, Western Visayas, kumbaga, lahat yan nagsasalita ng mga... Region 6. Ilonggo, no? Ilonggo, Karaya, pero most likely nagkakaintindihan yan sila. Dito naman sa Region Yes. 7, Central Visayas, mga Bisaya, iba-iba lang yung tono, pero nagkakaintindihan kasi Bisaya pa Yes. rin. Or Cebuano, iba yung tono sa Siquijor, iba rin yung tono dyan sa Bohol, pero Bisaya lang siya. So kaya parang siya kumbaga nakagrupo na siya na akma doon, maliban pa dito sa sinasabi niyang hindi nga magiging patas ang resources na sharing. Ang nga dito may mga politiko, hindi ko na lang banggitin, na nagsasabi, we would rather be a younger brother to Cebu than a younger brother to Bacolod. Sila na nagsasabi niyan. And then, I come from Negros Oriental also, no? May mga nadidinig pa nga ako, I'm sure you've heard this before, na pag yung mga taga-Occidental bumisita sa Dumaguete, alam natin na nandyan sila. Hanggang dyan na lang ako. para I'm sure you understand what I'm saying. Common na biro. Oo, iba talaga. Iba ang kultura. You know, I'm reminded of Africa. The problem of Nigeria is because the United Kingdom divided Nigeria based on political considerations and not based on ethnicity, not taking into consideration the socio-cultural variances. And this is what we're trying to do here. We're trying to create a square political solution for a rounded socio-cultural alliance. It will not work. This is just my personal opinion, but I hope I'm wrong. I really hope I am wrong because pupunta na ito sa lamesa ni presidente, no? And dapat niluto ng mabuti para lang malaman natin kung ano talaga ang tama at ano ang kulang. Yun ang punto ko eh. Opo, tsaka sir, may kasabihan na if it ain't broke, don't fix it. Di ba? Correct. Para saan pa? At ang magiging resulta rin, sir, tingin po ba ninyo, naghahanap ba sila ng problema o solusyon? Ganito na lang ang pagsagot ko, no? Panoorin nyo yung Angelito na 22 minutes. 22 minutes. This is a epilogue to General Antonio Luna. May isang kasabihan doon na nagsasabi, mas matimbang ang mga alyanson at ang mga relasyon kaysa sa ang bayan. Malalim yan. Antindi, Sir Eric. Pero, sir, Panoorin nyo yung dalawa yan kasi hindi lang yan ang makukuha nyo dun sa Angelito. 22 minutes yan pero grabe. Diyan mo makikita kung meron pang nagtanong. Tandaan nyo yung bata sa Luna na estudyante na kinakausap si General Antonio Luna. Nandun pa rin yan sa Angelito.
kilala ko nagsulat dyan kasi kaklase ko dati sa si Rodi Vera yan, nag-UP yan. So anyway, meron pang, nagtanong pa yung bata doon. Sabi niya, ano ho ba ang pagkakaiba ng idolo sa pinuno? Malalim din yan. Lalim na. Lalim na mga ano. Oo, sinagot yan doon. Pag napanood nyo yun, maiintindihan nyo bakit ganito na ang kalakaran sa ating bansa at bakit nagkakaganito. Ano ba hinanghanap natin talaga? Idolo o pinuno? Mhm. Pero kumbaga, meron bang Sir Eric, na nakikita kayong sa usaping legal na kaya na maipush ito at ma-insist yung mismong boses ng taong bayan, both ng Occidental at Oriental Negros, kung sila ba ay sang-ayon dito? I think the problem is political and therefore the solution has got to be really political, no? And then in terms of legal, I'm not very sure about whether we can go into that, no? Pero ang palagi kasing ginagamit ng Supreme Court, catch all yung palagi sinasabi niya, abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. So alam mo, malikot ang isip ko. Minsan naiisip ko na, kaya, pwede bang gumawa ng batas ang Kamara o ang Senado na inabuso yung discretion? May mga ganong pagkakataon ba? Pangalawa, pwede bang masindikato ang Kongreso? Nagtatanong po ako, these are not affirmative statements. These are just questions that we must ask ourselves. Nasisindikato ba ang Kongreso? Kasi, remember, this is no longer a two-party system. Iba noon kung two-party system sa panahon ng tatay ko, kung tatayo ang isang congressman o isang mayor and he belongs to a particular party, if he is in the minority, then at least he has 49% behind him. Of course, the majority party has 51%. But because we have now what I call a birthday party system, it's a party to self, to popularity, to money. Wala sino titignan ko sa likod ko kung tatayo ako mag-isa? And then, dahil this is more about alliances and relations and the famous term rainbow coalition, so I have to watch out for myself. If I want to survive, I have to watch out for myself because nobody else will watch out for me. Of course, there are still strong parties, but it's different when you have a two-party system. Ibang-iba talaga. Kaya, itong mga nangyayari sa atin, this is the phenomenon of why this is happening because we don't have a two-party system. Hindi lang yon, MJ at Admar, baka lang hindi alam ng audience, baka nakakalimutan ng audience natin. Palagi kong sinasabi ito. Huwag na natin isama si Emilio Aguinaldo. From Quezon all the way to Ferdinand Marcos Sr., ilan ang abogado? Ang hindi lang abogado was Ramon Magsaysay Jr. But he was a good president because he was a guerrilla, a military governor of Zambales. He became Secretary of National Defense. He defeated the Hukbalahap. Sabi niya, all-out war or all-out friendship. Ang ganda ng malinis, malinaw kagad sa mga rebelde. Kaya naging presidente. But aside from Ramon Magsaysay Sr., all were lawyers. And many of them were bar top notchers. Now, what does that tell you? Now, let's go to the last Philippine Senate, the 7th Congress. Ito yung kongreso na talagang pinakamabigat na ipinanganak o iniluwal ng ating bayan. Anong pinaka-importante doon sa 7th Congress? Out of 24 senators, I will ask you, how many again were lawyers? And 17. Opo. 17 lawyers. Now, how many bar top notchers? 8 or 9, including my father. My father had a 93.2 rating from Cebu. So, kung ikaw ipapatawag ka sa hearing, mangangatog ka. Kasi 17 lawyers ang kaharap mo. This is not discounting the other lawyers that are the other members of the Senate who were also matitinik.
Ninoy Aquino was there. Helena Benitez was there. May isa pa dyan na magaling talaga. Dominador Aitona. Tandaan nyo yan. Number 1 CPA. Bar top notcher. Now tell me, hindi mo kailangang magpaano dyan na ipakulong ka. Kung mag-witness ka doon, ipapakulong ka. Hindi. Pag humarap ka sa mga ganitong klaseng tao, Opo. mahuhuli kang nagsisinungaling kahit hindi ka ipakontempt. Opo. Sir, Kasi, yes. yung rason nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bakit binuwag niya yung Negros Island region ay walang pondo. Nakikita mo ba sa Walang panahon pondo. sa panahon ngayon may sapat na tayong pondo sa kabila ng ang dami nating kinakaharap at parang papasok pa ata tayo sa gera. At that time, it was 19 billion. I can imagine the costings have gone up at this point, which we can use for other things. Again, palagi ko na itong sinasabi, ibibigay ko na lang to kasi gusto kong tumulong, ayokong magka-problema. Yung e-governance, matagal na akong nagsasabi, government should have its own telecommunications company. Importante yun. Anong basihan ko? Kasi naabutan ko yung GTS. Ano yung GTS? Government Telephone Service or System. Pag tatawag ka, pwede mong tawagin kahit sinong Poncio Pilato sa gobyerno. At he has a GTS. When you call him, he will answer. So imagine if the government has its own telecommunications company. This will be a government talking to itself. The president can talk right away to some guy all the way in Holosulu. And he will pick up that phone. And it is government. Another thing is, pwede natin lagyan niya ng mga coding para hindi pwedeng pakinggan ng kalaban kung anong pinag-uusapan ng presidente, ng senador, ng kung sino-sino. Number 3, pag nagawa natin yan, naging effective, naging efficient yung ating telecom, abay pwede nating buksan sa publiko at sabihin, pag dito kayo mag-subscribe, walang drop calls, walang ninanakaw na load. 'Di ba? Etc. etc. And then because it is a government entity, mananagot sa sambayanan. Mananagot sa sambayanan kasi ang stockholders ay mga Pilipino. Sir So Eric, there are many things that can be done. Opo. Sir Eric, how about yung sa Mandanas ruling? Malaking tulong ba ito para kahit na hindi mag-isa or maging Negros Island region ulit, magkaroon ng Negros Island region, kaya pa rin na lumago lalo na dito sa kasi ang Negros Occidental pang-8 ata sila, di ba? Sa Yes. rank 8 na yata sila sa lahat ng mga probinsya, ang yata doble yung ranking nitong Negros Oriental. Pero tingin mo kung fully ma-implement 'yun, kayang-kaya ng Negros Oriental na lumago din. Makakatulong kasi ang estimates 30 to 40% dadagdagan ng budget ng mga probinsya, no, mga LGUs. That's a rounded figure. But if you're referring to Negros Oriental, I've said this many times in 5 radio stations in Negros Oriental. Ano ang kulang ng Negros Oriental? Sabi ko, you need an export processing zone. Bakit wala pang export processing zone sa Negros Oriental? That will create jobs, 10,000, 15,000, 20,000. Not just one, pwedeng 2, pwedeng 3. If Cebu has so many export processing zones, why not Negros Oriental? What's stopping the Negrenses from having an export processing zone? Mactan without the Mactan export processing zone would just be a marketplace. We cannot go into farming because the economies of scale, when you make it an export processing zone, may pera yung mga empleyado. So ano mangyayari? Magkakaroon ng boom around that area. Yan ang kulang sa Negros Oriental. Another thing, I want an international airport in Negros Oriental, not just a domestic and international airport, because it is a good tourist destination. It's one of the top 10 or top 13 places for retirement. You see? And then, ano pa kulang? An international port. Bakit hindi pa ginawa yan?
I hope that this can be part of the legacy of President Bongbong Marcos. Kasi pag nangyari yan, wala na. Yung mga taga Dumaguete, hindi na pupunta ng Cebu, hindi na pupunta kung saan. For all you know, yung mga taga Bohol, baka pumunta na ng Negros Oriental para maghanap ng trabaho. Di ba? So, these are the things that we should add on to Negros Oriental. Sayang eh. I don't like na yung mga taga Negros palagi nakatingin sa Cebu na nga man sila ramay ni Lambo, sila ramay murag maayog kaugmaon. So, this can be done. And eto kung tama ang nadinig ko sa kakaingay ko, no, MJ at Admar, matagal ko nang sinasabi dito sa Cebu, Mr. President, ang solusyon sa traffic sa Cebu, dahil malaking boto ang ibinigay namin sa inyo, subway. You don't need to be a rocket scientist. Subway. Subway is the way to go, not all these other above ground solutions. Because we're talking about density levels. We're talking about runaway urban development, kulang sa zoning, land use, mga setbacks. You know, sayang talaga yung ano natin, yung Region 7 kung hindi natin mapangalagaan. So, yun ang mga nakikita ko. And then that can form the legacy. Nadinig ko yata from somebody from Malacanang, mukhang yung subway baka mangyari sa Cebu maybe 2029, pero masisimulan within the term of President Bongbong Marcos. So, and then, I tried to talk to the other senators, pero may limitation sila, Admar at MJ, lalo na yung mga re-electionist. Bakit? Kasi ang kausap nila yung mga governor, kausap nila yung mga mayor. At pag gusto ng governor at ng mayor na magkaroon ng Negros Island region, ay tagilid ka. Kasi kung pagtakbo mo, sino ba lalapitan mo? Sino ba magkakampanya sa'yo? Baka may pag-asa dun sa mga senador na magtatapos na ng termino. Kasi baka hindi nila masyadong naunawaan kung ano nangyayari dito sa baba eh. Kasi hindi sila bumababa at nakikipag-usap. Mga ano lang, yung mga kapwa politiko lang ang mga kausap no, sa ganitong usapin.